Isang babae ang brutal na pinaslang ng kanyang kinakasamang lalaki matapos lamunin ng matinding selos. Matapos ang krimen, isinilid ang bangkay sa isang storage box at itinapon sa dagat sa paniniwalang tuluyan na niyang natakasan ang batas. Ngunit isang simpleng sticker ang naging susi ng mga pulis upang matunto ng suspect at ibunyag ang karumaldumal na katotohanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa krimeng ito? Paano nagsimula ang away na nauwi sa pagpaslang? At higit sa lahat, ano ang mga red flags sa lalaki na dapat bantayan at iwasan upang hindi na muling maulit ang ganitong uri ng krimen? Sa isang matahimik na barangay sa lungsod ng San Isidro, tila perpekto ang pagsasama nina Jenny at Marco. 3 taon na silang live-in partners. Si Jenny ay isang masipag na call center agent habang si Marco naman ay isang freelancer na madalas ay nasa bahay lang. Sa mata ng mga kapitbahay, tahimik sila. Pero sa loob ng kanilang 4 na sulok na apartment, nagkukubling ang isang maitim na ulap ng selos at pagdududa. Biyernes ng gabi, umuwi si Jenny na pagod mula sa trabaho. Inaasahan niyang may nakahanda ng hapunan, pero naabutan niyang nagiinom si Marco mag-isa sa sala. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng sigarilyo. "Saan ka galing?" Bulyaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay mapupula at nanlilisik. "Bakit ngayon ka lang? Alas 8 ang out mo, di ba? Alas 11 na." "Nag-OT ako, Marco. Alam mo namang kailangan natin ng pera pambayad sa upa." Mahinahong sagot ni Jenny, bagamat nanginginig ang kanyang kalamnan sa takot. Tumayo si Marco at hinablot ang cellphone ni Jenny. "Sino tong ka-text mo? Si Brian? Katrabaho o kalaguyo?" Dito na nagsimula ang sigawan. Ang paulit-ulit na akusasyon ni Marco na walang basihan ay naging mitya ng pag-ubos ng pasensya ni Jenny. "Pagod na ako, Marco. Wala kang ambag sa bahay. Ikaw pa ang may ganang maghinala. Kung hindi ka magbabago, maghiwalay na lang tayo." Sigaw ni Jenny. Ang salitang hiwalay ay tila bombang sumabog sa pandinig ni Marco. Sa tindi ng kanyang galit at kalasingan, nagdilim ang kanyang paningin. Sumugod niya si Jenny. Tinulak niya ito sa sofa at mabilis na kinabig ang leeg nito. "Iiwan mo ko? Saan ka pupunta? Sa lalaki mo?" Ungol ni Marco habang hinihigpitan ang sakal. Nagpupumigla si Jenny. Kinakalmot niya ang braso ni Marco, sumisipa, nagmamakawa gamit ang kanyang mga mata. Pero masyadong malakas si Marco. Unti-unting naubos ang hangin sa baga ni Jenny. Ang kanyang pagpalaga ay humina hanggang sa tuluyan ng nawalan ng oxygen ang utak nito. Ilang sandali pa, bumagsak ang kanyang kamay. Nang matauhan si Marco, huli na ang lahat. Nakadilat si Jenny pero wala ng buhay. Naninginig ang mga kamay ni Marco habang tinititigan ang bangkay ng babaeng minahal niya at pinatay niya. Dinaig ni Marco ang takot ng kanyang survival instinct. Kailangan niyang iligpit ang katawan. Hindi pwedeng malaman ito ng mga pulis. Kinabukasan, Sabadong umaga, iniwan niya ang bangkay ni Jenny na nakakumot sa kwarto. Nagsuot siya ng sombrero at face mask. Pumunta siya sa isang malaking Home Depot center sa bayan. Naghanap siya ng pinakamalaking storage box, yung kulay itim para hindi aninag ang laman, yung may matibay na lock. Nakita niya ang isang heavy-duty plastic container. Binayaran niya ito sa cashier gamit ang cash para walang paper trail, o iyon ang kanyang akala. Pag-uwi sa apartment, mabilis niyang isinagawa ang karumal-dumal na gawain. Binaluktot niya ang naninigas na katawan ni Jenny
upang magkasya sa kahon. Nilagyan niya ito ng ilang mabibigat na bato na kinuha niya sa bakuran para lumubog ito sa tubig. Tinepyahan niya ng duct tape ang buong gilid ng kahon. Ngayon, ang problema ay ang transportasyon. Wala siyang kotse. Nag-aabang siya ng taxi pero walang humihinto dahil sa laki ng kahon. Desperado na siya. Nakita niya ang isang pampasaherong bus na biyaheng probinsya na dumaraan sa highway malapit sa kanila. Pumara siya. "Boss, pasakay. Hanggang sa tulay lang sa may bayan ng Santa Lucia. May i-deliver lang na mga gamit." Pakiusap niya sa konduktor. Dahil mukhang kargo lang naman, pumayag ang konduktor at tinulungan pa siyang iakyat ang mabigat na kahon sa compartment. Walang kamalay-malay ang mga pasahero na sa ilalim ng kanilang upuan ay naroroon ang bangkay ni Jenny. Pagdating sa tulay ng Santa Lucia na nasa itaas ng isang malalim na bahagi ng dagat, bumaba si Marco. Gabi naon at madilim. Tiniyak niya na walang dumadaang sasakyan. Buong puwersa niyang binuhat ang kahon at inihulog sa railings. Narinig niya ang pagbagsak. Nakita niyang lumubog ang kahon. Nakahinga ng maluwag si Marco. Akala niya tapos na ang lahat. Makalipas ang 3 araw, isang mangingisda ang nakapansin sa isang malaking itim na bagay na sumabit sa mga bakawan sa gilid ng dagat. Hindi ito tuluyan lumubog dahil sa hangin na natrap sa loob ng plastic kahit may mga bato pa. Nang buksan ng mga otoridad ang kahon, tumambad sa kanila ang naaagnas na bangkay ni Jenny. Si Chief Investigator Reyes ang humawak sa kaso. Wala silang ID na nakuha sa katawan. Mahirap na rin makilala ang mukha dahil sa pamamaga. Tila naging cold case na ito agad. Pero may isang bagay na napansin si Reyes. Sa gilid ng storage box, may isang sticker na hindi pa natutuklap ng buo. Isang barcode sticker ng tindahan. "Kunin niyo ang serial number na yan," utos ni Reyes sa forensics team. "Yan ang susi natin." Dinala ng mga pulis ang barcode sa Home Depot na pinagmulan nito. Sa tulong ng manager, na-scan nila ang code. Ang item ay Heavy Duty Storage Box 150L Black. Date sold October 14, 2024. Ang oras ay 10:45 a.m. "May CCTV ba kayo sa cashier ng oras na yan?" tanong ng Reyes. "Meron po, sir," sagot ng manager. Nang i-playback ang video, kitang-kita ang isang lalaking nakaitim na t-shirt, naka-cap at may tattoo na dragon sa kanang braso. Malinaw ang pagbabayad niya sa counter. Malinaw ang pagbitbit niya ng kahon palabas. Pero hindi pa sapat iyon para matukoy kung sino ang lalaki at kung saan dinala ang kahon. Nag-ikot-ikot ang team ni Reyes sa paligid ng mall. Sinundan nila ang ruta ng lalaki sa mga street CCTV. Nakita nila itong nag-aabang sa highway. Nakita nila ang pagpara nito sa isang bus, ang Victory Liner body number 882. Agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa opisina ng bus company. "Sir, may CCTV po ang loob at labas ng mga bus namin para sa safety," sabi ng operator. Nang buksan ang file ng video mula sa bus 882 nung araw na yon, nandoon ang smoking gun. Sa video, kitang-kita ang hirap na mukha ng lalaki habang inaakyat ang kahon. Dahil sa bigat, napilitan siyang ibaba sandali ang kanyang face mask para huminga ng malalim. Isang screenshot lang ang kailangan, ang mukha ni Marco. Inilabas ng pulisya ang larawan sa social media at balita. Wala pang 24 hours, dumagsa ang tawag mula sa mga kapitbahay ni Marco at Jenny sa San Isidro. "Si Marco po yan, live-in partner ni Jenny na nawawala po ilang araw na." Nang pasukin ng SWAT ang apartment, naabutan nila si Marco na nag-iimpak ng gamit. Balak na nitong tumakas pa Visayas. "Marco Dalisay, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Jenny Santos." "Wala akong alam dyan, hindi ko siya pinatay," tanggi ni Marco habang pinupusasan. Dinala siya sa presinto. Sa interrogation room, ipinakita ni Chief Reyes ang mga ebidensya.
Una, ang larawan ng storage box na may barcode. Pangalawa, ang video niya sa cashier habang binibili ang kahon. Pangatlo, at ang pinakamatindi, ang video niya sa bus kung saan kita ang mukha niya at ang hirap niya sa pagbubuhat ng kahon na naglalaman ng bangkay ng kanyang asawa. Marco, madiing sabi ni Reyes, yung bigat ng kahon na yan sa video, hindi lang bato ang laman yan. Laman yan ang kasalanan mo. At yung barcode, yan ang resibo ng demonyo sa ginawa mo. Bumagsak ang balikat ni Marco. Napaluha siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang wala na siyang kawala. Umamin siya sa krimen. Sinabi niyang aksidente lang ang sakal at dala lang takot kaya niya itinapon ang katawan. Pero ang hustisya ay hindi bulag. Si Marco ay kinasuhan ng murder dahil sa treachery at evident premeditation ng pagtatago ng bangkay. Siya ngayon ay nabubulok sa kulungan habang ang pamilya ni Jenny ay patuloy na nagluluksa sa isang buhay na kinitil ng selos at galit. Walang lihim na hindi nabubunyag. Gaano man kagaling ang pagpaplano ng isang krimen, laging may iiwang bakas ang katotohanan. Sa kasong ito, isang maliit na sticker ng barcode ang naging daan sa hustisya. Ang teknolohiya ay kakampi na ngayon ng katotohanan. Ang sobrang selos at kawalan ng tiwala ay lason sa relasyon. Ang hindi pagkontrol sa galit ay maaaring humantong sa isang desisyong hindi na kailanman maitatama. Huwag manatili sa abusibong relasyon. Para sa mga nakakaranas ng domestic violence, mahalagang humingi agad ng tulong o umalis bago pa mahuli ang lahat. Ang pagmamahal ay hindi dapat nananakit, lalong hindi pumapatay. Para sa iyo, sapat ba ang parusang habang buhay na pagkakakulong para sa mga gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen? O dapat bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas para sa mga kasong tulad nito? Anong mga red flags o babala ang dapat bantayan ng isang babae o lalaki sa kanilang partner para maiwasang humantong sa ganitong trahedya? Kung ikaw ang nakita o nakapansin sa kahina-hinalang ikinikilos ng iyong kapitbahay tulad ng pagbubuhat ng malaking kahon sa 10 oras ng gabi, ano ang gagawin mo? Makikialam ka ba o mananahimik na lang para sa sariling kaligtasan? I-comment ang inyong mga sagot at opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog crime stories.